huling namalengke kami, merong binili si Pinggoy, isang balot na ng gulay, nakapak na siya pang pinakbet at bago pa man din masira, ayan, niluto niya na at yan ang inulam namin for lunch. Pagkatapos kumain, nag-ayos lang din kami saglit at umalis na rin kami para mabilis ang biyahe at mas komportable dahil kasama yung mga bagets. Nag-grab na lang kami. Dito lang naman kami sa police station pupunta. Alam, nangihinayang na ako pabalik-balik kami dito. Papabalikin pa ulit siya dahil hindi daw ma-print yung police clearance. Kailangan niya kasi yun sa trabaho niya. Pinagbigyan na rin namin yung request sa mga bagets kaya dito kami nagmerienda sa McDo. And pagka-uwi, pahinga lang talaga. Nood lang kami ng movie. Meron kaming old movie dito na pinanood na enjoy ko naman. Tapos naalala ko, meron palang binigay sa amin dito. Ito ay pasalubong from China ni na Kuya Harry. Thank you so much, Kuya Harry. Hand cream ito. Tapos naisip ko kasi, ay, why not itry ko siya sa may talampakan ko? Kasi ano na, nagkalyo na. Grabe yung dryness sa talampakan ko. So, aaraw-arawin kong gamitin yung hand cream sa talampakan ko and let's see kung lalambot ba siya. Kinabukasan na nga pala ito. Magtitimpla lang ako ng kape. Tinulungan pa talaga ako ni Kowa. At ito nga pala yung ready ni Pinggoy for breakfast. Cheese sandwich grilled kinemerut. Pero kasi pag uwi niya, hinatid niya sa school si Pinky. Pag uwi niya, meron daw siya nakitang bata na nagtitinda ng ganitong pagkain. Nauha siya bumili. So meron ditong chicken alaking at saka spaghetti. So ito na lang muna ang kakainin namin. Medyo natakam ako sa itsura ng spaghetti. As usual, meron ako ditong assistant. Gusto niya talaga lahat involved siya sa mga bagay-bagay. Kasama rin pala si Kowa kanina nung hinatid ang ate Pinky sa school. Yung chicken alaking hinatid ni na Pinggoy at Kowa doon kay Papa para may pang-almusal siya. Ito naman si Kowa nagpaiwan na doon. So ito na nga, hinugasan ko na muna yung mga pinagkainan namin for breakfast. Tapos habang naghugas ako ng pinggan, naamoy barbecue. So sinilip ko nga dito. And totoo nga, merong iniihaw dito. So nakita ko si Pinggoy. Ayan, binabantayan yung iniihaw niya gamit yung aming electric griller. So, dito na nga siya nag-set up sa labas. Wow! Smells so good! I like that. Alam mo kapag nag-marinate si Pinggoy ng mga pang-barbecue, grabe talaga, ang sarap. So, ayan siya, nagbabantay siya dyan. Grabing pag-multitask ang ginawa ni Pinggoy. Wala akong idea na nag-marinate siya kasi kanina nga, pagising ko, may almusal na, nahatid niya na sa school si Pinky, nakapag-marinate na pala siya, nilagay niya lang sa ref. So, magliligpit na muna ako ng pinaghigaan namin. Mabilis ang pagliligpit lang ito. Alam mo kagabi, hindi na ako masyado gumagamit ng dust mite vacuum dito sa higaan namin dahil nga meron kaming lint roller. Pero kagabi kasi parang, ano ba yung nangangati ako? So, kapag magalas na tapos medyo nakakaramdam na ng pangangati, kailangan na talagang gamitan ng dust mite vacuum itong mga unan at higaan namin. So, I think gagawin ko na lang yung pagda-dust mite vacuum bago kami matulog. Isa din sa dahilan kaya hindi ko nagagamit yung dust mite vacuum. Nito mga nakaraan kasi doon siya nakapwesto sa labas. Tinatamad talaga akong kunin para gamitin. So sabi ko, dito ko na nga lang siya ipopwesto sa may bandang paanan, sa may electric fan. Para naman wala na akong excuse na kapag kailangan ko siya, at least magagamit ko na kasi napakalapit na lang. Ewan ko na lang kung tama rin kapatid. Grabe naman talaga yan, ma'am. Alam mo dito sa kwarto, pag gabi talaga, napakalami. Kasi maliban sa aircon, nagbubukas pa ng electric fan yan si Pinggoy. Yung normal na kumot, hindi talaga kakayanin. Buti na lang meron na rin kami ditong duvet or comforter. Ano bang tawag dyan? Comforter kasi yan ang binili ko pero recently ang sabi duvet daw yan. So ayun na nga, ang lakas niya talagang maka-help para hindi kami mga tog sa pagtulog sa gabi. Anyway, dahil wala nga bagets dito sa bahay, magandang chance na rin ito para magkikilos-kilos naman ako dito sa bahay. At may lakad pala kami mamayang tanghali ni Pinggoy. Yung pamangkin niyan si Freya kasi parang merong parents meeting / release ng mga card for third quarter pala. So, since busy si ate nag-message siya na, ay, pwede bang ikaw muna kumuha? So, syempre, kasama si Pinggoy. So, kaming dalawa ay aalis mamaya. At ang may iwan dito sa mga bata ay walang iba kundi si Father Dear. Tapos na rin pala sa pag-iihaw si Pinggoy, hindi niya na inubos kasi sobrang dami niya palang biniling meat na minarinate. Baka daw hindi maubos dahil after namin kumuha ng card,
aalis din yung mag-aama ko, pupunta sila sa kabila. Usually kasi kapag umaalis talaga sila, halos hindi nagagalaw or konti lang yung nababawa sa ulam. So, sayang naman. So, lulutuin or iihawin niya na lang yun next time. Alam mo, sa totoo lang, natutuwa rin talaga ako sa naging progress dito sa bahay. Kasi hindi man halata, pero kasi malaki yung na-improve niya compared nung siguro mga December last year. Yung tipong ang daming gamit, daming tambak na labahin. And so far, kahit papano, mas maaliwalas. Feeling ko lang naman itong bahay we're in, mas madali na lang siyang i-maintain ngayon unlike nung mga nakaraan. And para pala sa mga nagtatanong, hindi na daw ba ako babalik sa pagzuzumba? Babalik ako, talagang binigyan ko lang talaga ng oras yung sarili ko na maayos yung mga kailangan kong ayusin dito sa bahay. Meron pa akong iilang mga trabaho na kailangan tapusin, and kapag all set na yan, wala na ako masyadong iniintindi sa isip ko, tsaka ako babalik sa pagzumba. Napansin ko rin pala na puno na itong basurahan namin dito sa kusina, kaya naman for the tanggal na tayo ng basura para maitapon na nga sa labas, dahil collection na rin pala ng basura namin ngayong araw para makuha na nga ito. Dahil sayang naman kapag inabot pa yan ng isang linggo bago kunin uli, baka uuri na yung mga yan. Sakto nasa labas pa si Pinggoy nakatambay. Sabi ko siya na nga ang magtapon ng basura doon sa may labas ng gate. So, syempre dahil naghawak tayo ng basura, kailangan maghugas din ng kamay. May mga nababasa rin pala ako minsan sa comment. Ako, cutean daw sila dito sa flower na bar soap holder ko. If ever na bet nyo yan, lagay ko yung link sa comment section, nasa showcase ko rin yan. Noong nag-almusal pala kami dito sa lamesa ni Kowa, hindi ko pa to napunasan. So, inisprayan ko na muna siya. Ang ginagamit ko nga palang pang spray, pang linis sa bahay currently, ay itong Sea Waste na multi-purpose or all-purpose cleaner. Ang bango nito, amoy fresh. So, kapag magmamap din ako, yung tipong gusto kong pasadahan yung sahig na mabango din, nag-i-spray ako ng kakaunti sa sahig ng Sea Waste, then papasadahan ko siya ng mop. At dahil medyo boring na nga yung itsura dito sa may study table ng mga anak ko, kukunin ko nga dito sa labas yung malaking salamin na binili ko. So, bumili talaga ako ng salamin dahil yung initial na salamin na bilog ko, tinanggal ni Papa yun. So, ang ending, nagkagasgas siya. Ayoko nang gamitin. So, sabi ni Papa, kanya na lang daw. So, umorder ako ng bago. At ngayon ko nga siya ikakabit. Nag-start na ulit akong magre-request talaga ng mga product sample. Kasi naglaylo rin talaga ako nito sa pagre-request ng mga nakaraan. Pero dahil isa ang pag-affiliate sa source of income ko, hindi tayo pwedeng maglaylo-laylo dyan. Ano ka, Disney Princess? Magsipag ka kaya? So, habang nagbubukas nga pala ako ng mga bagong parcel dito, umalis na rin si Pinggoy dahil kailangan niya nang sunduin sa school si Pinky. Si Kowa, hindi pa rin umuuwi. Nandun pa rin sa bahay ng Papa Arnel, and mamaya tatawagin nga namin sila para makakain na rin ng sabay-sabay dito sa loob ng bahay. Yung iba nga pala na bagong nabuksan kong parcel, ipaglalagay ko muna siya dito naman sa puti na metal rack na tinatakpan ko lang ng lababo curtain, and I know medyo makalat yung ibabaw nun. Kailangan ko pa ng organizer para doon. Si Pinggoy nga pala, nire-ready niya na yung magiging sausawan para doon sa inihaw niyang liempo. So, eto na nga po yung sinasabi kong salamin. Ganito rin yung ginamit ko noon sa kwarto namin, pero nandun na nga siya sa bahay ni Papa. So, malaki yung size na pinili ko. 50 centimeters ito, pero if ever na kailangan nyo ng ganito at gusto nyo mas maliit, meron namang 30 centimeters at 40 centimeters. Magaan lang to, and included na rin yung double-sided tape. So, hindi ka rin talaga mahihirapang i-set up ito or ikabit sa pader. Even sa CR, pwedeng-pwede nga. At saka sabi kasi nila, diba, kapag meron ka daw blank space, lagyan mo ng salamin kasi magmumukha daw mas malaki at spacious yung area na yon. And feeling ko naman, yes, kasi every time na tumitingin nga ako dito sa may area na to, parang malawak siyang tignan. O, feeling ko lang talaga. Pinagbabalik ko na rin pala yung picture frame ng mga anak ko dito sa ibabaw na shelf, and mas maganda talaga siya. Kita mo naman si Pinky. Tuwang-tuwa talaga si Pink nung nakita niya. Napasayaw pa talaga ang panganay ko dyan. And feeling ko talaga, mapapadami na naman kami ng kain ngayon dahil maliban sa napakabango na niluto ni Pinggoy na ihaw, eto, nagready pa talaga ng sauce or sausawan. Wala na. Finish na talaga. Ewan ko na lang talaga kung ilang sandok ng kanin ang mauubos ng Mamshi today. And habang busy nga si Pinggoy dyan, bigla may nag-doorbell. So, ayan, may bago
tayong parcel at kung anong laman nito. Charger ang laman nito from Ugreen. And pangatlong charger na namin ito from Ugreen. Yung unang dalawa, binili ko talaga siya. And sobrang nasatisfied ako kasi fast charger talaga siya. Like yung isa lightning, so pang Apple yun. Tapos yung isa naman Type-C kapag may Android or ibang mga rechargeable devices kami dito. Yun yung ginagamit. At saka kapag sa Black App ka bumili ng ganito, maraming colors na pagpipilian ng charger ng Ugreen. O diba? Sobrang cute talaga nila. If bet nyo ng ganyang charger, maglalagay ako ng link sa comment section and nasa showcase ko rin. Alam mo na nakita rin ni Papa kanina yung ulam. Tuwang-tuwa siya kasi feeling ko nag-crave din siya sa ganyan. At saka alam niya talaga na masarap magtimpla si Pinggoy ng ganyang mga barbecue, inihaw. Alam mo, sobrang sold talaga nito. Bumili pa nga si Pinggoy ng Sprite. Tapos meron pang pakwan sa ref. Oh my God! Sobrang busog. Nakakahilo sa kabusogan. Pero hindi pwedeng matulog dahil may lakad pala kami ni Pinggoy. So bago pa man din kami umalis, pinaghuhugasan ko na nga yung mga pinagkainan namin dito. Meron pa pala kami mga leftover na pagkain na hindi pa naman kailangang ilagay sa ref. So usually kasi ang ginagawa namin, tinatakpan namin sila ng mga strainer o kaya naman yung plato, ganyan. So naisip ko, ay meron pala ako natanggap dito na food storage rack. So gagawin ko na nga siya. Madali lang naman siyang i-assemble dahil before, nakapag-set up na rin ako ng ganito. Ganito rin yung material niya, pero display box kasi yun para sa sapatos, bags, mga small purse. Pero this time, meron palang ganito na mas malaki at pwede nga talagang paglagyan ng mga leftover na pagkain. And alam mo ba, habang ina-assemble ko to, naisip ko, kung siguro nung baby yung mga anak ko, tapos gumagamit sila ng mga milk bottle, mga chupon-chupon, maganda rin tong paglagyan. Kasi kita mo, medyo spacious siya, transparent, so makikita mo yung laman. Tapos may mga layers pa yan na adjustable. So pwedeng-pwede talaga yan paglagyan ng mga milk bottles. So sa ibang mga momshi dyan, naghahanap kayo ng lagay ng milk bottles ninyo, pwedeng-pwede ito. So, ayan, at meron na nga matinong lagayan yung mga leftover food namin dito sa bahay. Sa ibang mga nagtitinda, mga cafe, karinderya, tapos meron kayong gustong i-display na pagkain, mga pastries, pwedeng-pwede rin dyan ilagay. If ever na bet nyo ng ganitong lagayan ng leftover food at kung ano-ano pa, lagay ko yung link niyan sa comment section and nasa showcase ko na rin yan. So, hindi rin nagtagal, umalis na rin kami ni Pinggoy. Alam mo, nakakaawa yung mga bata, gustong sumama. Hindi na namin isinama dahil for sure, maglilikot, mag-iingay lang sila dito. So, nag-discuss lang naman yung teacher ni Freya ng ibang mga activities nila sa school. Tapos, may mga awards siya. Pakatalinong bata. So, may klase pa sila Freya doon. Kaya naman, umuwi na rin kami ni Pinggoy. Pero bago pa man din umuwi, dumaan kami ng cafe. Walking distance lang naman ito sa school nila. Dito kami napadpad sa Cafe Pepita. Nakapunta na rin kami dito last year, mga ilang beses na rin. So ngayon na lang ulit kami makakapunta. Busog pa kami. Ang dami naming kinain. So umorder lang kami dito ng drinks at saka isang dessert. And ang ganda talaga ng ambience dito. Sobrang cozy, very aesthetic talaga. Along Pasita Avenue lang ito. So ang in-order pala namin is strawberry cheesecake. Nagulat ako nung sinerve. Ang laki nung slice niya. Unlike sa ibang mga cafe na sobrang kakarampot nung hiwa. Ito, ang laki talaga. O, diba? Tapos, kakaiba yung itsura niya. May real strawberry na malaking hiwa. Pagdating sa mga drinks sa cafe, si Pinggoy talaga, mainit na kape ang gusto niyan. While ako gusto ko yung malamig iced or something na hindi nakakapasok. Initially, sa ibang cafe talaga kami pupunta. Meron kasi kami napuntahan. Fame Cafe naman siya. Sobrang sarap ng choco chip cookies nila. Una kami nagpunta doon kanina. Kaso, hindi pa daw bukas. Mga 11 minutes pa bago magbukas. So, syempre, hindi sila nag-entertain pa ng guest sa loob. Konting lakad lang naman itong Cafe Pepita from the other cafe. Ito naman, even though nagmi-meeting pa talaga yung mga staff, pinapasok na kami nung nakita kami sa may entrance. So, na-appreciate naman namin yun. At saka, ang babait ng staff dito. Na-enjoy namin yung food. Masarap. Thank you, my love, sa treat. After namin kumain dito, in-insist talaga ni Pinggoy na dumaan kami doon sa kabilang cafe. Kasi alam na alam niya talaga kapag may kinikrave akong pagkain, parang hindi siya nawawala sa isip ko hanggat hindi ko siya makain. So, isang piraso na lang daw yung cookie na natitira, partida kakabukas lang. So, ayun.
craving satisfied. Thank you so much, Humala. Bumili rin pala kami ng pasalubong para sa mga bagets. And pagka-uwi nga, naligo na rin si Pinggoy. Aalis sila ng mga bata, pupunta sila sa kabilang bahay. Initially, dapat sasama ako kasi meron din ako mga kailangang dalhin doon ng mga bagong gamit. Kaso, medyo gloomy yung weather. Tapos, tinamad ako. Sabi ko, bukas na lang siguro or sa mga susunod na araw. At may pakis pa nga talaga dyan bago umalis. So, ayun lang naman ang mga kaganapan for today's video. Follow me for more vlogs like this.